Kamusta kayo mga kaibigan? Magandang araw po sa inyo lahat. Sa mga nagtatanong pala kung anong uri ng company namin, kami po ay family business mga kaibigan at ang trabaho dito sa amin ay paiba-iba. Depende po sa makukuhang kontrata na trabaho ni boss. Minsan, maraming trabaho, minsan naman po wala. Katulad po ng ginagawa namin na yan na palitan na gawa sa bakal. So matagal pong gawin ng isang piraso niyan, almost 45 minutes pag mag-isa lang po akong ginagawa yan. Nakakalibang yung trabaho namin dito mga kaibigan kasi paiba-iba at hindi ka matututok lamang sa isang trabaho at marami ka talagang matututunan. Depende sa project na makakuha ni boss. Minsan gumagawa kami ng container dyan, minsan yung hagdan ng eroplano na gagawa namin sa company namin at kung ano-ano pa. So kaya ito ang kinalamang namin sa ibang company na iisang product lang ang ginagawa. Dito sa amin paiba-iba kaya kung sakali man na magpurgod na sa Pilipinas ay pwedeng magamit to na pansariling business. At katulad po ng sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, ang trabahong pong ito ay dito ko lang natutunan sa company namin. Wala po akong experience sa ganitong trabaho. Kaya po yung mga kababayan natin na kinakabahan kasi walang experience or karanasan na magtrabaho pa sa isang kumpanya, ay wag po kayong matakot na mag-apply papunta dito sa South Korea dahil hindi naman po inahanap yan ng employer dito. Ang importante lang po talaga ay makapasa po tayo sa exam. Yun lang po ang mahalaga para po makapag-start na po tayo sa pangarap natin na makapunta dito sa South Korea. At tulad nga pala sa nagtanong kung pwede bang elementary graduate, wala pong problema yun mga kaibigan kahit wala po tayong tinapos. Dahil hindi naman po kinakailangan ng diploma pag nag-apply po tayo sa South Korea. Hindi po yan kasama sa requirements. Ganon din po sa may mga hawak ng certification katulad ng NC1, NC2, NC3. Kahit ano pong hawak natin mga kaibigan ay hindi rin po yan advantage natin para dun sa pag-apply natin papuntang South Korea. Tulad po ng sinasabi ko lagi na wala pong ibang paraan para po makapag-apply papuntang South Korea at makapagtrabaho, yun po ay maipasa po natin ang EPS TOEIC exam. Yun lang po talaga mga kaibigan yung paraan. Parang ang dali lang mga kaibigan ano? Kasi ganito lang ang gagawin mo eh. Mag-aaral ka ng Korean language pero dapat may hawak ka ng passport. Pagkatapos mo mag-aral ng Korean language, mag-self-review ka para sa mga vocabs at sa mga synthesis na kailangan nating pag-aralan, sa mga paragraph, mga counting units. Tapos pagtapos niyan, mag-aantay ka lang ng registration ng exam. Pag nakapag-register ka sa exam at na-qualified ka, magbabayad ka lang ng 1,300 pesos. Tapos pagkatapos mo magbayad, mag-aantay ka na ng update ng DMW kung kailan ang exam. Tapos pagdating ng exam, pag nakapasa ka na, magpapasa ka naman ngayon ng medical. Pag nakapagpasa ka ng medical, asikasuhin niya ng DMW at pwede ka nang magkaroon ng approval. Pag nagkaroon ng seleksyon, pwede ka nang maselect ng mga employer dito sa South Korea. Parang ang bilis lang sabihin mga kaibigan pero ganun po talaga maproseso yan. Pero lagi nyo pong isipin mga kaibigan na lahat po ng mga proseso na pinagdaanan nyo ngayon ay pinagdaanan po namin mga nandito na sa South Korea. Kaya wag ka lang panghinaan. Maproseso man mga kaibigan pero darating din ang araw na magtatagumpay ka sa pangarap na makapunta dito sa South Korea. Kaya wag ka pong bibitaw. Ang problema po ay laging nandyan lang. Pag pinansin po natin, lalo lang po tayo mamroblema kaya hayaan po lang natin yan. Ang importante po, sumubok tayo mga kaibigan. At para naman pala dun sa mga kababayan na nawawalan ng pag-asa, gawin nyo lang pong investment po ang pag-apply papunta dito sa South Korea. Ganun lang po, pag pumasa po kayo sa exam, hayaan nyo lang, antayin nyo lang po ng seleksyon kung masilik kayo or hindi. Pag nasilik kayo, di panalo po yung investment natin. At kung hindi naman, ganun po talaga, may nalulugi at hindi. Sa mga nagtatanong nga po pala kung kailan po ang exam ngayong taon, mayroon pong balita na magpapa-exam po ulit ang DMW para sa KLT21. Pero wala pa pong saktong date kung kailan ang registration. Kaya po doon sa mga nag-aantay, mag-review lang po kayo na mag-review para po pagdating ng exam ay preparado na po tayo. Looking forward tayo mga kaibigan. Next year nga pala ay may dagdag sahod na naman dito sa South Korea. Kaya ito po ang sinasabi ko mga kaibigan na dito sa South Korea ay yearly po nagdadagdag po ang sahod. Kaya doon sa mga kababayan natin na gustong mag-apply papunta dito sa South Korea, start nyo na po mag-aral ng Korean language para po matupad nyo na po ang pangarap nyo na makapagtrabaho dito sa South Korea. At kahit papaano po ay magkaroon ng magandang buhay ang ating pamilya. Sa mga kababayan po natin dyan, lagi pong sinasabi sa inyo na tiwala lang po, kaya nyo yan. God bless po sa atin lahat.